Kilala ang Baguio City bilang patok na pasyalan tuwing holiday season. At sa pagpasok ng bagong taon, idaraos naman ang ika-29 na pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Kaya naman patuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaayusan ngayong Panagbanga 2025. Sa totoo lang, wala naman tayong something na different in terms of security plan, yung safety plan, tuloy-tuloy pa rin. Ano? Ang problema lang talaga natin yung traffic talaga. Kasi alam nyo naman, a lot people are coming up to the city of Baguio and until such time na talagang ma-approvean yung ating smart urban mobility system, traffic will be a big problem. Ang Smart Urban Mobility System ay kinikitang mas magpapalakas sa public at mass transportation sa lungsod. Kasama rin dito ay ang pagpapatayo ng mga parking buildings upang makatulong sa lalong pagpapaluwag ng galaw ng trapiko sa mga kalsada ng Baguio. Ngunit habang tinatalakay pa kung paano mas magiging maayos at makahulugan ang naturang programa, tuloy-tuloy ang paghimok ng lokal na pamahalaan sa publiko na tangkilikin ang public transportation na ayon sa alkalde ay naging epektibo. For example, itong Victory Liner, almost 800, ang previous years nila 800 lang during the December holiday season. Umabot sila ng 900 trips a day. So ibig sabihin, nagiging effective yung panawagan natin na take the public transport. Ganun din yung Solid North, tumaas din yung kanilang number of trips. Sa patuloy na paglamig ng temperatura at sa nalalapit na pagsisimula ng Panagbanga 2025, inaasahan ng dagsa ng mga bisitang magpapalamig at makikisaya sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Gayunpaman, mungkahi ng lokal na pamahalaan mag-commute na lamang dahil bukod sa nakatutulong ito sa pagluwag ng trapiko sa lungsod, ay mas ma-e-enjoy ng lahat ang presko at malamig na hangin sa lungsod ng Baguio. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita.